akin, namamaktol, wala, binasura yung House Bill number 6, House Bill Resolution number 6 na pangungunahan dapat ng Senado yung pagbabalangkas ng saligang batas yung ating economic provision. Sabi ko sa inyo noon, ang laging pumipigil sa pagpapalit o pagdadagdag, pagbabawas, pag-aayos ng ating batas ay laging ang Senado. Totoo 'yan. Sila na naman ang pumipigil. Eh, ano kayang problema kung people's initiative? Ano ngayon ang problema kung congressional politicians initiative? Basta ang mahalaga, mabago ang batas para maging akma sa panahon ngayon yung ating pang-ekonomiya. Pero teka, mas inuuna yata ng Kongreso yung kanilang tamperrot. Eh, mababaliwala kami. Putang ina, ano ngayon kung mabaliwala kayo? Ano ngayon kung mabaliwala ang Senado kung para sa tao? Wala, nagmamaktol to mga to. Yan, ipapaasa na naman kasi nila yan sa susunod na eleksyon. Magandang gabi po, Luzon, Walang maganda pag Senado usapan. Visayas at Mindanao. Idudulog ng Senado sa Korte Suprema ang gumugulong ng tanggap ng COMELEC ng mga People's Initiative. Kasunod yan ang pahayag. Bakit ba ayaw ninyo yung People's Initiative? That is the will of the people. That is the power of the people. Binabaliwala, pagkatapos nyo manalo, ay sus, makipagtitnak man ita ko namin Esteban ni Ramos. Ala, bibindag titay, dituyay. Ano ba masama dyan? Panahon na namin na kami naman ang inyong pakinggan. Kailangan na mabago ang saligang batas para sa amin. Pag tumaas ang ekonomiya, mas marami kaming potensyal, mamayan. Baka ako umuwi na rin. Ng isang kongresista na naabot na nila ang bilang ng pirmang itinakda ng batas para baguhin ang konstitusyon. Sa gitna ng bagaan ng dalawang kapulungan, giit ng isang mambabatas, dapat pumagitna na ang Pangulo. At Pumagitna ang Pangulo, puktang ina, pumagitna na ang Pangulo. Nirespeto nyo ba? Ang gusto ng Pangulo, mabago ang saligang batas para maging kapakipakinabang sa tao. Ayun, nirespeto nyo ang Pangulo. Tapos kung kayo babastusin ng tao, masama loob nyo. yan ang tinutukan ni Tina Paniban Perez at Maab Gonzalez. Sa Korte Suprema nadudulog ang Senado para harangin ang gumugulong na Ang tanong ko, illegal ba? Ang constitutional ba ang People's Initiative? Abay, mukhang kagustuhan ng tao, pipigilan ng Korte Suprema. I don't see any logic in there. Initiative para sa pag-amyenda ng konstitusyon. Ayon kay Senador Ito pa Coco to. Pimentel, sa weekend Ito, planning ilang beses na nagsenador to. Bakit? Kailan niya pinangunahan ang pagbabago ng saligang batas? Hindi. Ayaw niya. Pinapangalagaan niya. 1987 pa rin. Bakit ka mo? Nakinabang to mga to noong 1987 eh. session ng Senado, aayusin ang ilalatag na kaso. Kabilang sa ipupunto ang kawalan umano ng basehan ng COMELEC para tanggapin ang mga nakalap na pirma para Paano naging walang basehan ng COMELEC? Kagustuhan na ng tao yan. sa People's Initiative. What is your business receiving Ang aminin ninyo, ayaw ninyo mawalan ng mukha dyan sa pagbabago ng saligang batas. Puro kayo porma, puro kayo ngaw-ngaw, wala naman kayong gawa. all these papers with signatures at sinasabi nila they have a ministerial role to play as of the moment? Based on what? Based on the will of the people. Kaya nga People's Initiative, hindi nakakaintindi itong buko na to. The law already characterized by the Supreme Court as Pwedeng baliwalain yan kung mga taong bayan magsasama, magkakapit-bisig para pawalan kayo ng bisa. Ganun lang yun. insufficient to The people put you in your position and the people can put you out from that position. support a people's initiative. Hindi rin aniya pwede ang People's Initiative revision at hilang simpleng amendment ang gustong gawin nito. Kabilang ang panukalang gawing joint voting ang pagbabago sa konstitusyon. Yung basic structure ng legislative branch ang binabago. Or Kailangan namin baguhin. Wala na kayong kwenta. Hindi naman kayo nagtatrabaho. Diyos ko. Ilang mga senador, halos lahat sila. Pinangako nila nung eleksyon, nung kampanyahan.
babaguhin namin ang saligang batas. Nung si Digong 6 na taon bago siya nagkampanya, sabi niya doon, babaguhin ko ang batas. Putang ina, nung matapos, walang nabagong batas. Kasi ipinampaasa lang yan sa tao. Ngayon, nagising ng tao, pwede ba naman kami naman ang pakinggan nyo? Yung mga pinangako ninyo, sinisingil namin. Yung mga sinabi ninyo, pwede mang inyong tuparin. Eh wala, hanggang pangako lang pala kayo, mga tarantado kayo eh. Kinikontra. Your experience in law and being a bar top-notch, we will be finding this together. Suspendido na rin ang pagdinig ng Senado sa resolution of both Houses 6 o RBH 6 na layong amyendahan ang economic provisions sa konstitusyon dahil tuloy pa rin naman daw ang People's Initiative. Ano daw? At sa Tutul par. Yan ang ginawang dahilan. Yan ang ginawang dahilan para hindi ituloy yung RBH. RBH 6. Nakahanap ng dahilan itong mga tarantado. Ang sabihin niyo, ayaw nyo talaga mabago ang batas. Together. Para lalo kami maghirap. Ayan, RBH 6. Resolution of both House number 6 of the Senate is suspended. Bakit nyo suspende? Akala ko ba sumusunod kayo sa Pangulo? Akala ko ba favor kayo sa Pangulo? Yan ang gusto ng Pangulo. Pangunahan nyo, i-adapt ng Kongreso. Bakit nyo sinuspende? Dahil nakakita kayo ng rason. People's Initiative. Putang na, hindi nga galing yan sa Kongreso. Sabotahe nga yan. Kaya ako'y naniniwala, taga-Senado gumawa niyang yung People's Initiative na yan, nagulo-gulo, para hindi matuloy yung pagbabago ng saligang batas. Doon na rin Teresita Urbano, shoutout. Permin the Jets, Norlin, yung mga senador. Sabi dito, pagmumukha na lang nila nandyan sa Senado. Kaya nga, taong bayan nagluklok sa posisyon nyo. Mati Adame, hello. Ngayon mga senador, magtulungan na lang. Ayaw nila. 48 likes lang ba? 64 na sa akin. I-refresh po ninyo. ng Senado sa resolution of both Houses 6 o RBH 6 na layong amyendahan ang economic provisions ng konstitusyon dahil tuloy pa rin naman daw ang People's Initiative. At sa gitna raw ng mga ulat ng mga kongresista. Yan, may mga ulat. Puro kayo ulat. Di naman kayo nagpapakita ng ebidensya. Sinasabi nila nagkakabayaran, nagkakasuhulan. Wala naman sila pinipresenta dokumento. Di ba? Patarantaduha. Ang nasa likod nito, Nabansag ang mga congressman, mahihilig sa mga marites. tanong nila, bakit dalawang paraan ng charter change ang pinapagulong? Habang hindi sinasangtabi itong People's Initiative Sapato. talagang If you are really focused on the request of the President and you are willing to commit your service to the President, gawin ninyo. Walang People's Initiative, walang ganito. Gawin nyo yung version ninyo, i-adapt ang Kongreso, tuloy, panalo ang tao. Pero bakit nyo sinuspende? Dahil ayaw ninyo masapawang kayo ng Kongreso na sila yung nangunguna ngayon para ibahin ang saligang batas para maging kaaya-aya sa tao at sa bayan natin. Dahil pahirap kayo. Sabi ko nga sa inyo, ganito lang yan Kung ako'y oligarko at poprotektahan ko ang aking negosyo, alam mo ang gagawin ko? Bayaran ko lang yung kalahati ng Senado. Hindi mababago ang batas, panalo pa rin ang mga oligarko. Yan ang nangyayari ngayon. nasa likod nito ay mga politiko. Ito talaga. Tingin ng isa pang senador, dapat pumagitna na ang Pangulo sa issue. Pumagitna na ang Pangulo, nanguna na. Hindi lang kayo sumunod. Dahil may kanya-kanya kayong mga motibo. Napakahalaga ang sentimento ng ating Pangulo dito. Mas mahalaga ang sentimento ng tao. At mahalaga rin na maiwasan itong potential political crisis. Ang masasakripisyo dyan, mga mahalagang batas. Ang inang yan, mahalagang batas. Isipin nyo kapakanan ng taong bayan. Hinihingi pa namin ang panig ng Malacanang ukol dito. Pero kahapon, kusing panayari may integrated news, sinabi ni Pangulong Marcos na mas mahalagang unahin ang pagre-rebisa sa economic Sinuspend nila yung yung resolution for both houses number 6. Pero wala tayong naririnig na nasuspende yung resolution ni Binoy na number 5. Wala, di ba? Number 6 lang sinuspende, di ba? provisions ng saligang batas. Nauna nang itinanggi ng liderato ng Kamara na nasa likod sila ng People's Initiative. Bakit naman hindi nila aminin kung sila talaga Putang ina, paano nga amin? Tarantadong kalbo, wala kang pinapakita ng ebidensya. Magpakita ka muna ng ebidensya. sa likuran nito? Ibig sabihin, mayroong hidden agenda. Yun lang yun. Pero ikinakahiya nila yung People's Initiative na yan. Bakit hindi nila angkinin? To everyone, kung sino mang nasa likuran ng chat
Magpakita ka ng ebidensya para walang dahilan para tumanggi yung tao. Ngak, ng ngak, Aminin ngak. niyo kung sino kayo. Sa panig ng Kamara ang nagbigay ng update tungkol sa pusad ng People's Initiative, si Albay Second Kalyado ni Sara Duterte to. District Representative Joey Salceda. Anya nakuha na raw nila ang kinakailangang 12% na pirma ng registered voters nationwide at 3% kada legislative district. Kaya nga, di ba? Bakit ba nilagay CON-US at People Initiative kung wala yan? Hindi nagmaterialize yung Constitutional Convention. Hindi rin nagmamaterialize yung Constitutional Assembly. Ngayon, umuusad yung People's Initiative tapos babaliwalain. They are protecting someone. Yan lang yung pinoprotektahan nila kung saan sila kumikita. Legit yan. Already reached the mandate of the people. Hindi niya nilinaw kung bakit alam niya ang impormasyon ang tanungin namin. At hindi rin malinaw kung sinong nila ang kanyang tinutukoy, lalo't dati nang dumidistansya ang mga kongresista sa pangangalap ng mga lagda. Pero may sagot siya sa akusasyong bilihan ng pirma. Ang dali naman magbintang eh. Di ba? Kaya nga. Madali magbintang. Wala nang pinapakita ng ebidensya, mga tukmul. Hindi ang Pilipino, hindi naman ganun kababaw para basta nalang pipirma. Tugon naman ni Salceda sa pinirmahang manifesto ng lahat ng senador para tutulan ang People's Initiative. Sa tao naman tayo makinig, hindi sa 24 tao. Ang issue ngayon, ano ba yung maganda para sa kinabukasan ng Pilipinas? Pero sir, yung PI daw hindi naman People's Initiative but Politicians Initiative. Well, madali naman, madali naman po talagang mag-name calling. Kaya ba? Sino ba mahilig sa mga ad hominem? Sino ba mahilig sa mga name calling? Mga Duterte. Pero yung mga DDS, Patricia Ponce, shout out. Yung 12.1% of the population that signed on. Dadaan pa tayo sa plebisito. Bakit ayaw yung pakinggan? Actually, ang dami pa pagdadaanan yan. After the People's Initiative, plebiscite, tapos pag naipasang-basat, pagtitibay, pwede bang i-contest sa Korte Suprema? Tingnan nyo kung bakit pinapatay na una pa lang ng mga senador. Bakit? Bakit nila pinapatay yung inisyatibo? Kasi mawawalan kayo ng tao. Sa plebisito, they're free to campaign against the petition. Para sa GMA Integrated News. Ito kampi ni Sara to Pero yan, nais niyang pagbabago sa tao. Ang iniisip kasi nila yung yung magiging forma nila. Oy, ako nag-una diyan. Ako yung nag-inisyatibo niya. Ay na, kung talagang politiko kung sino man ang mauna, kahit na sino mahuli, basta para sa tao, kung talagang ikaw ay para sa tao, doon ka. Dito nagkakalitawan ng ng mga motibo. Ayan, sige, maggulo kayo. Daawan ninyo na lang kaya sa boxing. 100 plus versus 24. Baka sakaling manalo ang 24. O kung gusto niyo magsama-sama na kayo, Kongreso at Senado, laban sa mga tao, sasama ako. Boxing na lang. Kung manalo kami mga tao, kami mga Pilipino, susundin nyo kami. Pero pag natalo nyo kami, ilang milyon kami, ilan lang kayo, edi susunod kami sa inyo. No game? Marie Chris Hernandez from North Carolina. Hello. Isa pa na marami dyan sa 24 Senador.